Hello mga mamshi! Ako'y magluluto ngayon ng biko with langka. So, ito yung ating langka. Hiniwa-hiwa na yan na maliliit. Yan po muna ay lulutuin natin sa konting sugar. Ngayon po natin ang asukal. Tinatansya ko lang po pag ako naglalagay nito. Tapos, konting-konting water lang po. Mayroong buong asukal. Alisin natin yan. Ayan. Buksan po natin yung ating apoy para iluto natin itong ating langka. Ito po ay pag naluto, i-set aside natin. At ang kalahati, pang tatoppings. At saka ang iba, ihahalo natin dito sa ating biko. Meron na po tayong malagkit na isinain ko na po. Meron tayong gata. Ito po yung sariwang gata. Mas masarap pong gamitin dito sa biko yung sariwang gata. At meron tayong asukal na pula. Yan po, alu-aluin natin yan para hindi dumikit sa ating kawali. Pero ito naman pong gamit ng kawali ay yung hindi dumidikit, non-stick po. Mas maganda pong gamitin sa pagluluto yung ganitong non-stick kasi hindi po talaga dumidikit yung niluluto kahit mga prito-prito. Ayan mga idol, mga mamshi. Sana malaman ko kung taga saan kayo. Sabihin nyo dyan sa aking comment section kung taga saan kayo. At kung anong version ng biko ang alam nyo, pwedeng i-share nyo yan sa akin. At nang mailuto ko sa susunod kong mga luto. Ayan mga mamshi. Pag ganito yun yung ating langka. Na luto na yan, na matamis na natin. Pwede na natin na iset aside. At saka natin mamaya ilalagay sa ating pagluluto yung iba at yung iba ay ipang tatoppings. Ayan, tingnan nyo. Ito pa lang, bango-bango na mga mamshi. Lalo na mamaya pag naluto na. This time po, magkakaramelize naman tayo ng ating asukal. Para dito sa ating biko. Isa natin yung apoy. Ayan, okay na po yan. Kakaramelize natin ito. Mas maganda po yung medyo sunog-sunog siya para hindi na natin kailangan gumamit ng food coloring para maging maganda yung kulay ng ating biko. Yun na pong kulay ng asukal ang magbibigay kulay dun sa ating biko. Ayan, i-caramelize lang po natin ito. Tsaka natin ilalagay yung ating gata. Halo-haloin po natin para hindi
masunog o dumikit dun sa ating kawali yung asukal. Para maging pantay po yung pagkakaramelize natin sa ating sugar. Kailangan nating haluin ng ganyan. Sa totoo lang po, ang pagluluto nitong biko, dapat po ay kayo ay matyaga. Dahil ito po talaga ay maraming beses ng kahalo-halo-halo ang gagawin nyo. Pero pag natapos naman po at natikman nyo, sulit naman po yung pagod nyo sa paghahalo-halo nitong ating pagluluto ng biko. Ayan mga mamsi, oh, ayan. Nakaramelize na natin yung ating sugar. Ayan. This time po, pwede na natin ilagay yung ating gata. Hindi po ba ang ganda ng kulay? Itong ating caramel. Lagay po natin yung gata natin dyan para pakuluan. Ayan. Ang iba pong gumagawa ng biko, naglalagay sila ng vanilla extract. Pero ako po hindi na dahil meron na nga po tayong pang flavor na langkang hinog. Ayan, hintayin po natin yung kumulo. Pag kumulo po yan, ayan po, kumulo siya. At tumigas yung ating caramel. Pag kumulo po yan, lalambot na uli ang ating caramel. Ayan, hintayin po natin siyang kumulo para lumambot yung ating caramel. Pati yung sandok, dumikit yung caramel sugar. Ganyan po talaga yan. Para nabuhusan na ng tubig, ng liquid. Tumitigas. Pero lumalambot din pag pinakuluan natin. Ayan. Mga mamsi, kumukulo na yung ating gata na may caramel sugar. This time po, pwede na nating ilagay itong ating langka na minatamis. Ayan po. At pag nailagay na po natin yan, so, pwede na rin natin ilagay itong ating malagkit na sinaing. Hinaan lang po natin yung apoy. Ito na po talaga yung matrabahong maghalo. Yan. Dito talaga po tayo mapapalaban ng haluan sa this time na itong oras na ito na naglalagay na tayo ng ating malagkit na sinaing. Ayan po. Pag nailagay na po natin yan, mas mainam po yung ganitong sandok yung ginagamit nyo, yung kahoy. Para hindi po nagagasgas yung ating kawali. Ayan po. Super lagkit po nung nabili ko na malagkit. Talagang puro-puro. Kaya talagang mahirap itong haluin. Para mag-mix talaga yung ating nilutong gata na may caramel sugar. Napakabango na. Ito yung mahirap sa isang kusinera. Yung amoy na amoy mo yung niluluto mo. At sa amoy pa lang ay busog ka na. Halos pag po naluto ito hindi ako makakain dahil sa habang niluluto ko amoy na amoy ko yung bango ng niluluto ko, mga idol.
Ayan, di po ba ang ganda ng kulay ng ating biko langka dahil kahit wala siyang food coloring dahil kinaramelize ko muna yung sugar natin. Kaya pag ganyan po, hindi nyo na kailangan gumamit ng food coloring dahil nakaramelize natin yung ating sugar. Nag-produce siya ng kulay na parang golden brown. Ayan po, di ba? Mga idol. Yan. Ito po ay pagtsatsagaan nating haluin ng haluin hanggang sa maging makunat yung ating biko langka. Haluin po natin ng haluin ng paganito, mga mamsi. Oh. Yung ating biko. Yung ating biko na niluluto para po siya ay kumunat. Yan. Ganyan lang po yung paghalo. Para maging pantay-pantay po siya yung lasa. Alam niyo mga mamsi, itong ating biko langka ay pwede rin yung gawing pang negosyo. Pwede kayong magpo-order sa inyong mga kakilala. Pwede itong panghanda sa mga birthday, sa mga anniversary, sa piyestahan. Pwede po itong panghanda. At pwede rin po itong pangregalo. Pag po ito'y mahirap ng haluin, ako, makunat na po yon. Pwede nyo na itong hanguin. Pero sa ngayon po, kailangan pa ng maraming halo-halo. At yung pong ating apoy, huwag masyadong malakas. Para hindi po magtutong yung ating biko. Yan, ganyan lang po mga mamsi. Talaga lang pong, naku na, napakangalay sa braso nitong ganitong paghahalo ng ganitong biko. Sa totoo lang. Ayan po. Titingnan natin pag yung madali pang bumagsak sa sandok ay hindi pa po yan masyadong makunat. Pag po yung ating biko ay hindi na bumabagsak sa sandok, yan, makunat na po yan. Tuloy-tuloy lang po natin yung ating ayan no, mga mamsi. Makunat na itong ating biko. Ayan. Hindi na siya ganong bumabagsak sa sandok. Ayan. Pwede na po nating i-off yung apoy this time. At saka natin ilalagay sa ating tray. Napakabango. Itong ating biko langka. Ito na mga mamsi, mga idol, ang aking niluto na biko with langka. Ayan, ilagay ko siya sa isang molder. At paplatin po natin yan para magandang tingnan. Ayan. Ayan, naplat na po natin. Ayan po. Saka natin lalagay yung ating toppings na langka na minatamis. At saka nakagawa rin po pala ako ng ganito sa molder na bilog. Ganito. Yan pa. Yung ganito po pwede
po kayong, kung gusto nyong gawing business, ayan, pwede rin po. At saka itong, pwede rin pong pangregalo sa inyong mga tropa, kaibigan. Dito po pala sa Cavite, ang ibig sabihin ng tropa is kaibigan or kabarkada. Ayan po. Ayan, mga mami. Ito, ilalagay na natin yung ating minatamis na langka sa ibabaw nitong ating biko. Ayan. Kita-toppings po natin siya. Ayan po natin yung ating mga nasa bilog. Yan po yung magiging parang main attraction ng ating biko langka. Ayan, tingnan nyo mga idol mga mamsi. Yung ating biko langka. Ito. 4 po yan. At tapos, ayan po yung natitira ay ilalagay natin dito sa ating malaking ayan. Ikalat-kalat lang po natin yung langka. Kasi hindi naman po kailangan talagang marami nito. Pang attraction lang po siya. Kasi may lasa na po yan dahil nilagyan na natin sa pagluluto ng langka. Yan. Ilagay na po natin lahat sa ibabaw. Usually po, yung ibang nagbibiko is nilalagay nila latik. Very common na po yun. Ito po kakaiba. At saka talaga naman pong napakasarap. Ayan po. Ayan, mga mamshi, mga idol. Nakagawa na naman ako ng isang lutong pagkain masarap na siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Ayan, sana na maibigan nyo ang niluto ko sa araw na ito bilang pwede siyang merienda, pwedeng dessert. Hanggang sa muli, ito ang inyong kusinera si Tesha. Sana po pakishare naman ng aking video para maraming makapanood na yung langka po pala ay pwedeng ihalo sa biko. Ayan po. See you on my next video. Bye. Love you. God bless po sa inyong lahat.